Isa si Ariel Rojas sa mga forecaster na halos araw-araw nagbabantay sa pag-asa tuwing may bagyo. Kaninang alas 10 ng gabi, ang sentro ni Pero Falcon paano ay nasa kung ang layong bagyong sinusundan 855 km. tatama sa sariling bayan? Ito ang nangyari kay Ariel sa pagtama ng Super Typhoon Rolly sa kanyang hometown na Bato, Catanduanes. Ilang araw ding hindi niya nakontak ang kanyang tatay na mag-isang nakatira sa isla. So okay naman siya. Actually, kanina nag-video call sila ng mga kapatid ko. Di lang ako nakasama kasi nasa trabaho na ako. Nakita ko yung video mo dun sa sentro mismo ng Bato. Hindi ko siya na-recognize agad. Di ko alam kung saang parte nung Bato, yung video na kinukunan mo. It took me 30 seconds bago ma-recognize yung bayan. Lumaki si Ariel sa Bato na madalas daanan ng mga bagyo sa Pilipinas. Isang dahilan kung bakit siya napasok sa ganitong trabaho. Pero di pa man nakakabangon ang kanyang bayan sa Rolly, nagbabanta na ulit ang bagyong Ulysses sa Bicol Region. Mas concerned ako dun sa mas ibang kababayan na yung talagang nasira ni Rolly, yung kanilang mga bahay, kasi saan ba sila pupunta? Nasira yung mga evacuation centers, hindi naman nasira, kaya bang ma-withstand pa nung mga bahay na pinuntahan nila yung lakas ng hangin nitong si Ulysses. In the next 24 hours, Ayon kay Rojas, Quezon at Bicol ang maapektuhan ng paparating na bagyo. May high pressure area kasi sa taas na tumutulak sa bagyong Ulysses sa direksyon na tinatahak nito ngayon. Posibleng may dalang maraming ulan at mahahaling tulad ito sa bagyong Quinta. Posible ring umabot ang hanging dala mula 140 hanggang 155 kilometers. Sapat para itaas ang signal number 3 sa ilang lugar. Malawakang pagbaha ang kailangang bantayan sa Calabarzon, gayon din ang lahar sa Albay. Kita sa forecast track kasi may close approach dyan sa may northern part ng Catanduanes. Mas marami kasi doon yung nasiraan ng bahay. So kung saan sila sisilong during the passage. And nakikita rin natin na posibleng magdulot ng malalakas na mga pag-ulan to. So maliban sa malalakas na hangin, mababasa din yung mga kababayan natin. Problemado din ngayon si Ariel dahil baka maapektuhan ang paghatid ng relief sa Catanduanes sa panibagong bagyo. Pero sa puntong ito, ang tanging magagawa niya ay isantabi ang pag-aalala at ituloy ang serbisyo. Umaasang aabot ang kanyang babala sa mga dapat maghanda. Under yellow warning for storm surge ay pinapayuhan po na maghanda para sa posibleng evacuation. Jeff Canoy, ABS-CBN News.